Naranasan mo na ba yung feeling na parang ginagawa mo naman ng tama yung lahat ng nasa checklist mo? Yung tipong walang palya sa mga gawain, di ba? Oo, eksakto. Nagsisimba ka tuwing linggo, nagbabasa ka ng Biblia sa umaga, tapos baka nga naglilingkod ka pa sa isang ministry dyan sa komunidad ninyo. Pero pag uwi mo, parang, Pagod na pagod ka. Pag-uwi mo sa pagtatapos ng araw, imbis na makaramdam ka ng kapayapaan o sigla, pakiramdam mo na burnout ka. oo, yung parang may malaking kulang. Tila may isang pyesa ng puzzle na hindi talaga lapat. Correct. At kung nararamdaman mo yan ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kasi sa malalim na pagsusuri natin ngayon, hihimayin natin ng isang napakagandang framework mula sa isang source na tinatawag na Walking in New Life o Paglakad sa Bagong Buhay. Napakaganda ng dokumentong yan kasi tinitingnan niyan yung mismong root cause ng pagkakapagod natin. Big yung paglago ng mga mananampalataya matapos yung kanilang maapoy na simula. At paano natin mapagsasama-sama yung mga pira-pirasong bahagi ng pananampalataya natin para maging isang buong pamumuhay na hindi nakakapagod? Tama, ipaparating natin yung mga konseptong ito para tulungan kang makaalpas sa information overload at makaranas ng tunay na pagbabago. Okay, himayin natin ito. Isipin muna ang buhay espiritual natin ay parang isang smartphone. Okay, sige, smartphone. Meron kang magaganda at mamahaling apps na naka-install dyan. May Bible app ka para sa araw-araw na kaalaman, tapos may prayer app, may church attendance app, at may app pa para sa pagkakawanggawa. Lahat yan maganda. Wala namang masama sa mga apps na yan. Kaya ano ang mangyayari sa phone mo kapag napakaraming apps ang bukas pero walang integration? Mabilis madrin ang baterya niyan. Eksakto. Mauubusan ka ng lakas kahit pakiramdam mo, wala ka namang ginagawang mabigat dahil yung buong sistema mo ay gumagana ng watak-watak. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, iyan mismo ang tinutukoy na fragmented faith o yung pira-pirasong pananampalataya. Pira-piraso. Oo, ito yung mindset kung saan sinasadya nating hati-hatiin ang buhay natin sa iba't ibang kategorya. Kumbaga merong kang espiritual na kahon na binubuksan mo lang tuwing linggo ng umaga. Tapos pagdating ng Lunes, Pagdating ng Lunes hanggang Biyernes may trabaho na kahon ka. At may hiwalay pang kahon para sa personal mong buhay at mga problema. Dahil hindi nag-uusap-usap ang mga kahon na ito, yung pananampalataya mo, nagiging isang mahabang listahan na lang ng mga obligasyon. parang chores na lang. Nakakapagod nga yan. Sobra. At ang epekto nito sa mahabang panahon ay hindi lang simpleng pagkapagod ha. Nagdudurot ito ng tinatawag na spiritual drift. Unti-unti kang inaanod palayo, nawawalan ng direksyon. Kasi yung mga natututunan mo sa Biblia at yung aktwal na ginagawa mo araw-araw, hindi nagtutulungan para patatagin ka. Walang anchor. Tama, walang anchor. Kaya pala ang daming nakakaranas ng burnout. Hindi dahil kulang sila sa dedikasyon, kundi dahil nakakapagod talaga i-maintain yung iba't ibang bersyon ng sarili natin sa magkakaibang kahon. So, dahil malinaw na ang problema ay pagkawatak-watak, ano yung solusyon? Dito pumapasok yung konsepto ng integrated discipleship na ibinatay sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Yung hamon doon ay mag-ugat at magpatibay. Mag-ugat at magpatibay. May dalawang napakagandang metapora na ginamit sa source natin para ipaliwanag kung paano gumagana yung integrasyon. Isang puno at isang arkitektura o gusali. Oo, at napakayaman ng metaporang ito dahil ipinapakita nito ang how o yung mismong mekanismo ng paglago. Simulan natin dun sa puno. Sige, paano ba yan? Ang mga ugat ay hindi lang basta nandyan para nakabaon. Sila yung aktibong naghahanap ng tubig kahit tagtuyot. Sa buhay natin, ang mga ugat na ito ay yung malinaw na pag-unawa sa ebanghelyo at yung ating pagkakakilanlan, yung identity natin. Sila yung nagbibigay ng tatag.
na hindi nakikita ng ibang tao, di ba? Nakatago sa ilalim. Correct, nakatago pero mahalaga. Tapos, meron tayong katawan or trunk. Ito yung tibay na nagmumula sa mga espiritual na disiplina. Isipin mo yung trunk bilang daanan ng sustansya mula sa ugat papunta sa itaas. At syempre, yung mga sanga. O, ang mga sanga, ito yung komunidad at misyon natin. Ang sanga yung numumunga at nagbibigay ng lilim sa ibang tao. Kung mapapansin mo, hindi pwedeng mabuhay ang puno kung ugat lang o kung puro sanga lang na walang ugat. Oo nga naman. Paano naman yung sa arkitektura? Sa arkitektura naman, nagbibigay ito ng struktura. Ang panalangin ay ang mismong balangkas o framework. Ito yung bakal na nagpapatayo sa bahay. Ang kasulatan, yung blueprints kasi hindi ka pwedeng magtayo ng walang plano. Tapos yung komunidad. Ang komunidad ay ang mga poste o support beams. Sila yung sumasalo sa bigat para hindi ka gumuho. Ang paglilingkod naman ay yung mga functional na silid kung saan may aktwal na nangyayari, parang yung living room o kusina. At ang ebanglilismo ay ang mga bintana. Teka, wait. Bago tayo lumayo dyan sa mga bintana at silid na yan, may gusto akong usisain dyan sa puno. Kasi, kung iisipin natin sa totoong buhay, ang buto ay nagkakaugat muna bago tumubo pa itaas, di ba? Oo, natural na proseso yun. So makatuwiran ba na mag-focus muna ako ng matagal? Sabihin nating 5 taon sa pagpapalalim lang ng aking mga ugat? Ibig kong sabihin, aayusin ko muna yung sarili ko, magpapakabanal muna ako, mag-aaral ng teolohiya, bago ko asikasuhin yung mga sanga tulad ng pagtulong sa iba o misyon. Kasi parang nakaka-overwhelm kung sasabihin mong sabay-sabay kong papatubuin lahat yan eh. Hindi pa mas maganda yung sequential? Isa-isa muna. Napaka-logical na pakinggan niya na aminin ko. Pero yan ang isang bitag na mabilis magpabagsak sa atin. Ipinapaliwanag sa text na hindi ito maaaring paghiwalayin ng ganap. Bakit hindi pwede? Kasi may 3 dimensyon ang paglago na dapat balanseng gumagalaw. Upward o yung connection mo sa Diyos. Inward o yung pagbabago ng sarili mong character. At outward o yung mission mo para sa ibang tao. Okay, so upward, inward, outward. Oo. Kapag puro upward lang ang ginagawa mo, nagbabasa ng Biblia, panalangin ng panalangin, pero walang outward na action, ano ang mangyayari? Nagiging isang pribadong relihiyon na lang ito. Parang intellectual exercise na lang na walang epekto sa paligid mo. Eksakto. Kumbaga sa tubig, stagnant, napapanis. Grabe yung napapanis na pananampalataya. At sa kabilang banda naman, kapag puro outward ka, bigay ka ng bigay, tulong ng tulong, serve ng serve, pero wala kang upward na koneksyon, mabilis kang matutuyo. Mauuwi ito sa aktivismo na walang espiritual na lalim at mauubos ka. Kaya pala, hindi pwedeng ugat muna bago sanga sa diwan ng taon ng bibilangin. Organikong proseso pala ito. Tama. Habang umiinom ka ng tubig mula sa ugat, natural itong dumadaloy palabas papunta sa mga sanga. Sabay silang gumadana. Wow, okay. Kaya pala, hindi umuobra yung linya na mag-iipon muna ako ng holiness bago ako tumulong sa iba. Hindi talaga. Kung ganon, balikan natin yung pundasyon. Kung ang mga ugat ang pinakamahalaga para hindi matumba ang puno, kapag dumating ang mga bagyo ng buhay tulad ng sakit, pagkawala ng trabaho o problema sa pamilya, ano ba talaga yung ugat na yan? Nabanggit natin kanina ang identity o pagkakakilanlan, diba? Oo. Paano ba ito nagiging ugat? Ito ang pinakapuso ng pagbabago. Nakasalalay ang lahat sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Ang malaking pagbabago sa pananaw o paradigm shift natin dito ay ito. Bilang mananampalataya, hindi tayo gumagawa ng mabuti o hindi tayo naglilingkod para mahalin at tanggapin ng Diyos. Yan yung lumang mindset na nakakapagod eh. Sa halip, kumikilos tayo at naglilingkod dahil mahal at tanggap na niya tayo. Inaalis nito yung bigat ng pagpapatunay sa sarili mo. Ang ganda niyan. May halimbawa ba dyan sa text natin? Meron. May isang napakalakas na halimbawa tungkol dito. Yung kwento ni Daniel. Isa siyang pastor na nakita yung napakabilis na paglago ng kanyang simbahan. Magaling siya, charismatic, hinahangaan ng lahat.
Mukhang napakalago ng puno niya sa ibabaw. Pero, Laging may pero eh. Pero mababaw pala ang kanyang mga ugat. Nang dumating ang krisis, umalis yung ilang key leaders, bumagsak ang attendance at nagsimula ang mga kritisismo, hindi lang simpleng nalungkot si Daniel, gumuho ang buong pagkatao niya. grabe, bakit gumuho ng ganun? Dahil napagtanto niya na nakadepende pala ang halaga niya sa tagumpay ng kanyang ministeryo. Ang identity niya ay nakakabit sa numero ng uma-attend at sa papuri ng tao, hindi sa kung sino siya kay Kristo. Dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi kung susuriin mo, hindi naman gumagawa ng masama si Daniel eh. Gumagawa siya ng napakabuting bagay. Naglilingkod siya sa Diyos at sa tao. Oo, tama. Pero ang naranasan niya ay parang nagtayo ka ng isang napakagarbong mansion. May pool, may chandeliers, tapos nang bumagyo, biglang nag-collapse lahat dahil tinayo mo pala sa ibabaw ng buhangin. Mapapansin mo na nangyayari ito hindi lang sa mga pastor eh. Saan pa ba natin ito nakikita? Kahit sa pang-araw-araw na trabaho natin, madalas nating pinagpapalit ang ating identity in Christ sa identity in achievements. Ako yung posisyon ko sa kumpanya, ako yung sweldo ko, o kaya ako yung grades ko sa school. O yung dami ng likes at followers sa social media, di ba? Oo, kapag nawala ang promotion o kapag bumagsak ang negosyo, guguho ang buong pagkatao natin kasi doon tayo nakaugat. So, paano natin ito aayusin? Ang nakamangmaha rito ay kung paano inaayos ang maling pagkakakilanlang ito. Kasi hindi mo ito maayos sa pamamagitan lang ng pagharap sa salamin at pagsasabing, mahalaga ako. Dito inididiin ang napakalaking papel ng mga espiritual na disiplina. Tulad ng panalangin at pagbabasa ng salita. Oo, kasama na rin ang pag-aayuno o kahit ang simpleng katahimikan o solitude. Madalas kasi kapag narinig natin ang salitang disiplina, ang naiisip agad natin ay rules, mga batas na dapat sundin para maging good Christian ka. Parang nagpa-punch ka lang sa time card sa langit. Eksakto. Pero ang totoo, ang mga ito ay mga relational practices. Mga gawaing idinisenyo para palalamin ang relasyon mo sa isang mundong maingay na palaging nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong ma-achieve. Ang mga disiplinang ito ang mismong lumilikha ng espasyo para sa banal na espiritu. So, hindi siya parang exam na kailangan mong ipasa araw-araw? Hindi. Dito nare-rewire ang utak natin para maalala na hindi tayo alipin ng ating mga tagumpay o kabiguan. Tayo ay tinatanggap bilang mga anak. Sila yung espasyo kung saan pinapalitan ang sirang identity natin ng isang matatag at buong identity. Alam mo, nakakaluwag ng paghinga na malaman yan. Na ang mga disiplinang yan ay hindi pala test para hindi magalit ang Diyos sa akin. Isa pala itong espasyo para makahinga ang kaluluwa ko mula sa pressure ng mundo. Napakagandang paraan ng pagtingin dyan. Ngayon, matapos nating ayusin yung inward o yung pagbabago sa loob natin at sa ating identity, paano naman ito aagos palabas? Nabanggit mo kanina na hindi pwedeng puro ugat lang. Kailangan may epekto ito sa komunidad at misyon. Bakit hindi pwede yung konsepto ng lone wolf na Kristiyano? Lone wolf? Yung tipong ako at ang Diyos lang, okay na kami sa kwarto ko. Bakit kailangan pa ng komunidad? Kasi ang pananampalatayang nakakulong ay pananampalatayang namamatay. Dito natin makikita ang halaga ng church belonging o yung pagkabilang sa simbahan. Anong ibig sabihin nun sa pang-araw-araw? Ang pagiging bahagi ng simbahan ay hindi lang tungkol sa pag-attend ng service ng 2 oras tuwing linggo tapos uuwi na. Ang hinahanap natin ay isang ecosystem, isang lugar ng pag-aalag, kung saan may pananagutan ka sa iba at may umaalalay sa iyo kapag mahina ka. May kwento ba yung source natin dyan? Meron. May napakagandang kwento rito tungkol kay Samuel. Siya ay isang software engineer na introvert. Okay, introvert. Relate ang marami dyan. Nagsimula ang pananampalataya niya ng napakatahimik. Nagbabasa ng Biblia sa kwarto, nananalangin mag-isa, walang mali doon bilang simula. Pero hindi siya tumigil doon. Hindi. Kasi dahil malalim ang pag-ugat niya, hindi siya napakali. Ang unang ginawa niya, nag-offer siyang mag-tutor ng math sa mga bata sa community nila. Simpleng pagtulong lang muna.
Tapos nag-evolve yun? Oo, kalaunan yung pagtuturong iyon ay nag-evolve at nagkalakas siya ng loob na magsimula ng isang maliit na Bible study sa mga katrabaho niya sa IT firm. Ipinapakita kay Samuel na ang pananampalataya, kapag dumaloy palabas, ay may kakayahang magpabago, hindi lang na sarili kundi ng buong paligid. 'Di ba? Napaka-natural ng transition yan mula sa kwarto papunta sa labas. Pero, teka, nung sinabi mong nag-Bible study siya sa mga katrabaho, medyo nakakakaba yun para sa iba eh. Nakakakaba talaga. Aaminin ko, maraming takot sa salitang ebanghalismo o evangelism. Kapag narinig natin yan, ang naiisip agad ng iba, kailangan kong tumayo sa kanto na may dalang megaphone o mamigay ng flyers sa jeep o kaya makipagdebate sa mga katrabaho ko na iba ang paniniwala. Yan yung mga stereotypes eh. Oo. So, paano natin gagawin itong outward mission na to nang hindi mukhang namimilit o parang nagbebenta ng insurance na may hinahabol na kwota? Yan ang karaniwang maling akala na nagpapabigat sa evangelism. Nililinaw ng framework na ito na ang tunay na evangelismo ay dapat natural na dumadaloy mula sa pag-ibig at habag sa kapwa, hindi mula sa pressure o obligasyon. So, paano siya gagawing naturally? Ang pinakamabisa at pinaka-natural na paraan na itinuturo dito ay ang paggamit ng simpleng personal testimony o ang sarili mong kwento. Kwento ko lang. Oo, hindi mo kailangan maging theologian, hindi mo kailangang isaulo lahat ng verses sa Biblia para mag-umpisa. Ang pinakamagandang patunay nito ay yung kwento sa Juan 9 tungkol sa isang lalaking ipinanganak na bulag. Pamilyar ako dyan. Nang pagalingin siya ni Jesus, pinatawag siya ng mga religious leaders para gisahin. Gusto nilang makipag-debate sa kanya tungkol sa teolohiya at batas. Pero ano ang sagot ng lalaki? Hindi siya nakipag-debate. Ang sabi lang niya, isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngayon ay nakakakita na ako. Ganun lang. Grabe, no? Napaka-bulletproof nun. Dati akong bulag, ngayon nakakakita na ako. Walang logic, walang mahabang argumento, purong karanasan lang na imposibleng itanggi. Dahil karanasan mo yun, wala silang magagawa dun. Okay, ngayon nasaklaw na natin ang why, kung bakit kailangan natin ng ugat, komunidad at misyon. Punta tayo sa how. Para sa yun, commute mo nakikinig ngayon habang nagmamaneho o naglalaba, paano mo ba ito i-apply bukas ng umaga pagising mo? Kailangan natin ng sistema at dito may ibinibigay na napaka-practical na roadmap, yung source natin. Totoo yan, kailangan nating isalin ang teorya sa aktual na buhay. Dito, nag-aalok ang dokumento ng tinatawag na 90-day growth blueprint. At may dahilan kung bakit 90 days. Bakit hindi 30 days o isang taon? Ipinapakita kasi sa neurology at habit formation na ang 90 araw ay ang tamang haba ng panangan para tuluyang ma-rewire ang utak at makabuo ng mga permanenteng gawi. Pero sapat din ang ikli nito para makita mo ang finish line at hindi ka mawala ng momentum. So, hinati ito sa 3 yugto, di ba? Oo. Ang unang buwan ay tinawag na foundations. Dito, marami ang nagkakamali kasi gusto nila ng malaking pagbabago agad. Pero sa buwan 1, ang focus lang ay magtatag ng maliliit na gawi. 10 minutong panalangin sa umaga at pagbabasa ng isang kabanata ng Biblia. 10 minutes lang. Parang ang dali. Ang friction kasi dito ay ang paglaban sa katamaran at distractions. Kapag nalagpasan mo yan, papasok ka sa buwang 2, yung formation. Dito, hindi ka na lang nag-i-input ng kaalaman, nag-a-apply ka na. Nagsisimula yung paghubog ng karakter sa pamamagitan ng maliliit na acts of service sa loob ng bahay o simbahan. Tapos, pagdating ng buwan 3, Pagdating ng buwan 3, yung mission. Dahil puno ka na sa loob, handa ka ng humakbang palabas para magbahagi ng kwento mo at mag-imbita ng iba. Kasama ng blueprint na ito, pinapaalala rin ng konsepto ng marathon. Ang buhay spiritual ay hindi sprint. hindi mabilis ang takbo. Hindi pwedeng ibuhos mo lahat ng energy mo sa unang linggo tapos sunog ka na sa pangalawa. Kailangan ng pacing. Ibinigay na nga halimbawa si Ana dun sa text. Anong nangyari kay Ana? Dumaan si Ana sa matinding pagdadalamhati dahil sa sunod-sunod na krisis sa pamilya niya. Pero hindi siya natumba. Bakit?
dahil meron siyang postura ng continual learning at kumapik siya sa mga simpleng araw-araw na gawi na itinanim niya noong hindi pa bumabagyo. Umasa siya sa grasya, hindi sa sariling lakas na perfektuhin ang lahat. Kaya, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa'yo? Nais kong hamunin ka sa isang thought experiment ngayon. Sige, ano yan? Isipin mo, nasaan ka ba sa espiritual na aspeto eksaktong 1 taon na ang nakalipas? At saan mo gustong makita ang sarili mo 1 taon mula ngayon? Ang malaking distansya sa pagitan ng 2 puntong iyon ay hindi kayang tulayain ng inspirasyon lang, o ng isang nakakaiyak na kanta, o ng isang magandang usapan tulad nito. Hindi sapat yun. Ang tulay na magtatawid sa iyo ay gawa sa pawis, sa mga isinabuhay na ugali, at sa mga maliliit na desisyon na ginagawa mo kahit tinatamad ka. Nagdudulot ito ng isang napakahalagang katanungan na siya ring tulay patungo sa pinakahuling hakbang ng integrated discipleship. Kapag narating mo na yung puntong tumatakbo ka ng maayos sa marathon na ito, ang tanong ay, tumatakbo ka ba mag-isa o may inaalalayan ka ring iba na tumakbo? Oh, Hindi nagtatapos ang paglago kapag naging mabuting tao ka na. Ang sukdulang layunin ng lahat ng ito ay ang generational impact at multiplikasyon. Ibig sabihin, ang epekto mo ay umaabot lagpas sa sarili mong buhay. wait, linawin natin yun. Ibig mong sabihin, hindi sapat na naging maayos ang buhay ko, na hindi na ako nagmumura at maayos ang pamilya ko. Kailangan ko talagang mag-multiply. Eksakto. Tingnan natin ang mismong estratehiya ni Jesus. Imbes na ubusin niya ang kanyang 3 taon sa direktang pangangaral sa libu-libong tao araw-araw para sumikat, ano ang ginawa niya? Namuhunan siya sa 12 tao. Oo, namuhunan siya ng napakalalim sa 12 ordinaryong tao. Ibinuhos niya ang oras niya, kumain kasama nila, nagturo sa kanila. Ito ang multiplication mindset. Ang tanong ng isang spiritually mature na tao ay hindi na paano pa ako mas lalago, kundi sino ang tinutulungan kong lumago. Wow, pamumuno yan ha? Oo, sa madaling salita, ito ay pamumuno. Pero ang pamumuno o leadership sa kaharian ng Diyos ay kabaligtaran ng pamumuno sa korporasyon. Hindi ito tungkol sa corner office o sa pagkakaroon ng titulo o followers. Ang pamumuno dito ay nasusukat sa paghuhugas ng paa ng iba, sa totoong paglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Naku, sigurado ako na maraming nakikimig ngayon ang umaatras kapag naririnig ang salitang pamumuno. Kasi baka iniisip nila, wala akong karisma, hindi ako magaling magsalita sa stage. Impostor pa nga ang tingin ko sa sarili ko linsan. Hindi ba masyadong mabigat at exclusive sa mga extrovert o matatalino yung salitang leadership at multiplikasyon? Isa yan sa mga pinakamagandang maling akala na wawasakin natin ngayon. Ang pamumuno sa pananaw na ito ay hindi nangangailangan ng entablado o mikropono. Ang pamumuno ay simpleng impluwensya. Impluensya. Paano yun sa araw-araw? Halimbawa, ang isang nanay o tatay na matiyagang nagtuturo ng magandang asal at nagkukwento tungkol sa Diyos sa anak nila sa hapagkainan araw-araw. Sila ay nagpapalago ng disipulo. Ay, oo nga no. O kaya isipin mo si Lydia, isa ring halimbawa mula sa ating framework. Hindi siya pastor, isa siyang empleyado. Pero ginagamit niya ang kanyang 15-minute coffee break para pakinggan ang isang katrabaho na may mabigat na problema sa asawa. Tapos, Pinakikinggan niya, binibigyan ng payo at pinagdadasal. Si Lydia ay aktwal na nagpaparami ng disipulo doon mismo sa pantry ng opisina nila. Ang multiplikasyon ay madalas mangyari sa mga tahimik at pang-araw-araw na sandali kung saan pinipili mong mag-invest ng pag-ibig sa buhay ng isang tao. napakaganda nun. Ang paglago pala talaga ay hindi lang pataas papunta sa Diyos, kundi palawak papunta sa mga tao sa paligid natin. Kaya, bilang buod ng usapang ito, ang pananampalataya ay hindi isang hiwawalay na checklist o mga kahon na kailangan mong itik para masabing pumasa ka. Ito ay isang buong ecosystem. Isang buong sistema talaga. Dito, ang pagiging malinaw mo sa Ebanghelyo, ang tamang identity mo na nakaugat sa pag-ibig at hindi sa performance, ang araw-araw mong disiplina, ang komunidad na sumusuporta sa iyo, at ang misyon mong mag-multiply, lahat yan ay hindi nag-aagawan sa oras mo.
Sa halip, sila ay nagdatagpo at nagtutulungan para maging balanse ka. Ito pala talaga ang sikreto para makaiwas sa nakakapagod na spiritual drift at maging tunay na matatag. Kung babalikan natin yung smartphone analogy kanina, kapag integrated ka, nakasync na ang lahat ng apps mo. Hindi na nagde-drain ng mabilis ang baterya mo dahil iisa na ang direksyon ng buong operating system ng buhay mo. At ang pinakamahalagang paalala na gusto kong ibigay sa lahat, ang buhay Kristiyano ay isang panghabang buhay na pag-aaral. Ang integrated discipleship ay hindi tungkol sa pagiging perpekto ka. Madadapa ka, Oo, minsan tatamarin kang magbasa, minsan maiinis ka sa community mo. okay lang yon. Ang mahalaga ay ang iyong direksyon, hindi ang pagiging flawless. Basta't patuloy kang humahakbang at nakasing sa sistema, nasa tamang landas ka. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan, isang imahe na pwede mong pag-isipan bago ka matulog o habang bumubiyahe ka. Maganda yan. Kung inahalin tulad natin ang buhay espiritual natin sa mga puno na may malalalim na ugat, isipin mo kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa sa loob ng isang malaking kagubatan. Ano nga ba ang nangyayari doon? Kapag malakas ang bagyo, ang totoo niyan, ang mga ugat ng isang puno ay hindi lang nakabaon pababa. Sila ay gumagapang ng palawak at unti-unting pumupulupot at bumabalot sa mga ugat ng iba pang puno sa paligid nila. Sila ay nagiging isang malaking magkakakonektang network sa ilalim ng lupa. Kaya pala hindi sila natutumba. Eksakto. Kaya siguro ang pinakamatibay na puno sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ay hindi yung may pinakamakapal na katawan o yung pinakamatangkad na nag-iisa. Ang pinakamatibay na puno ay yung punong nakakapit ng mahigpit sa mga ugat ng kapwa niya. Pag-isipan mo yan habang patuloy kang lumalakad at hinahanap ang pagiging buo sa iyong bagong buhay. Hanggang sa susunod nating usapan, manatiling konektado.